Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magko-convene na bukas ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan si disgraced Senate President Alan Peter Cayetano na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. At iginiit na walang babaguhin sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Pero hindi ako naniniwala kay Alan Peter. Ayan, nakatakda ding dumalo sa paglilitis ang 11 miyembro ng House Prosecution Team. Pero para kay House Prosecution Member Laila De Lima, hindi dapat lumahok si Senator Ronald De La Rosa sa impeachment trial dahil may kinakaharap itong arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Isa pa palang problema ko kay Senate President Alan Peter Cayetano, collector din niya ng Pokemon cards, bumibili yan sa scalper, kaya ang hirap mangolekta ng Pokemon cards ngayon eh. Grabe. Pati yun eh. Sa ngayon, inaayos ko rin ng Senado ang kalendaryo kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Pero ang tanong, may mangyayari ba sa paglilitis lalo't mayorya na ang mga senador na kaalyado at taga-suporta ng pamilyang Duterte? Boboto ba ang mga senador base sa ebidensya o iba pa? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Balat Sibuyas pala! Okay, ipahuli ko. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Segment ko Kaya nga pala ito. ano yung segment na to? Nananawagan po ako sa Senate Sergeant of Arms. Warning shot. Warning shot. Sige, pag-usapan natin tandaan natin na every time na may nangyayari na change in leadership, hindi naman yan nangyayari na biglaan na lang. Lagi mo yan titingnan yung konteksto. At wala namang ibang rason kung hindi itong nagbobotohan ng mga oras na yon yung Kamara na nakakuha ng 257 Ilang votes. percento yan ng mga 70? More than 80%. No, more than 2/3. More than 2/3 ng Kamara ang tingin hindi na dapat manatili sa pwesto itong si Sara Duterte. Bakit nga ba? Nakita naman natin ebidensya, yung AMLC report no, na bilyon ang labas-pasok na pera sa bank account ni Sara Duterte. Nakita natin na pinababalik ang 400 plus million ng personal kay Sara Duterte. So, magnanakaw, inday lustay ang tingin ng mga taong bayan. Nagpayaman sa poder. Talagang expert na ito sa pangungulimbat ng intelligence funds at sinabi doon sa kanyang salin, zero ang cash. Ngayon, kung hindi yan marebat, makikita talaga natin na talagang papunta dapat ito sa conviction. Di ba? Pero, nangyari nga itong change in leadership ng Senado. Sa tingin nyo ba, Cleve, Carlo, Kersha, Cheska. Tingin nyo ba na pinagkakatiwalaan nyo na magiging presiding officer itong si Alan Peter Cayetano? At yung majority ngayon, tingin nyo ba gagawin ng kanilang trabaho na makinig dapat sa ebidensya and that trial shall proceed forthwith? Ano tingin mo, Cheska? Yes, Persha. Thank you, Attorney Dino. Siyempre naman, naniniwala tayo sa due process at siyempre with due respect kay Vice President Sara Duterte. Pero sana harapin mo na ngayon at syempre sana sa itong letter na invitation ni APC sa kanyang mga senators na co-members ng impeachment court na kahit a-attend kayo, naka-robe man kayo doon, pero sana gawin niyo yung tama. Hindi lang yung magpapalabas lang kayo na ginagawa niyo yung duty niyo sa saligang batas, pero yung desisyonan nyo talaga kung ano yung nakabatay sa ebidensya at kung ano yung karapat-dapat na makuhang hustisya ng mga Pinoy sa proseso na ito. Dahil ninakawan tayo, dahil pinagsinungalingan tayo, dahil okay, iba pala yung sasabihin ko na tungkol sa tatay. Pero, ayan na, si Vice President Sara Duterte, batay sa ebidensya at sa kanilang pag-iimbestiga, may ginawa talaga siyang pagkakamali sa kanyang posisyon bilang Vice President ng Republika natin at bilang Secretary ng Department of Education. Correct. Alam mo Dino, hindi naman unang beses na nagkaroon ng kudeta sa Senado bago mag-umpisa ang isang impeachment trial. Nangyari din yan sa impeachment trial ni President Joseph Estrada, no? Sinipa nila bilang Senate President si Franklin Drilon, 'di ba? Ipinalit ang iba no dahil papasok ng mga alyado ni ERA papasok yung impeachment trial. Pero kahit pa, mayorya ng mga nasa Senado noon ay kakampi ni Erap Estrada. Kaya nga hindi nabuksan, 'di ba, yung envelope, na napakahalagang ebidensya.
anong nangyari? 'Di ba? Nagalit ang taong bayan. So I think ina-expect natin sa bagong liderato ng Senado na lalaruin at lalaruin nila yung impeachment. Una, hindi pa tayo nakakasiguro kung gagawin talaga nila yung paglilitis kagaya ng iniutos ng saligang batas. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ready na sila sa Lunes, may impeachment court na yan, pero sino ba kasi naniniwala sa kanya? Ilang beses niya ding sinabi na hindi yan ang definition ng forthwith, diba? Sabi niya, ang forthwith, iba daw ang definition, hindi daw immediate, hindi daw agad-agad. Ngayon naman, sabi niya agad-agad. Pwede po magbago yung isip niya batay sa kung ano pong pagkagising niya sa araw na yun. Hindi po yan katiwa-tiwala, no? Ikalawa, kung bubuksan man nila ang impeachment court, ibang usapin pa kung patas at malinis yung igagawin nilang isang paglilitis. Ang patas at malinis ay dapat impartial sila bilang senator judges. Hindi dapat pampolitikang interes, hindi dapat political loyalties ang maging batayan sa pag-assess nila, pag-evaluate nila ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. At in fact, yan ang kinakatakot nila. Alam mo, dun sa Kamara, di ba? Hindi naman sigurado na magkakaroon ulit ng impeachment si VP Sara. Pero nung nakita ng mga bahagi ng Kamara na grabe yung ebidensya at walang maitapat dyan sina VP Sara, wala silang choice kundi bumoto ulit para i-impeach siya. Kahit tinatakot, kahit sinisindak ni VP Sara at ginagamit na magiging presidente daw siya sa 2028 para hindi bumoto yung mga nasa Kamara. Yan din yung kinakatakot nila sa Senado. Na bagamat marami silang aliado dyan, yung mga Duterte sa Senado, pag nagbukas ang impeachment court at nailatag ang ebidensya, walang magiging choice ang mga senador kundi bumoto ng convict kay VP Sara dahil kita sa ebidensyang nagpayaman siya gamit ang pera ng bayan at hindi maipaliwanag ang yaman na yan. Nagnakaw ng confidential at intelligence funds, pinagbantaan ng buhay ng Pangulo at iba pang opisyal sa ating pamahalaan. Ako, simple lang naman kung handang-handa naman talaga sa bloodbath ang ating Vice President at ready naman siya sa depensa niya, bakit hindi na lang natin ipagpatuloy nang mawakasan na with finality ang issue na ito? Yeah, tama. I-dismiss daw i-dismiss daw ang gagawin. I-dismiss? Magko-convene as an impeachment court tapos i-dismiss nila based on the pleadings. Kasi ayaw nila ng trial. Takot na takot sila sa trial, no? So i-dismiss lang ito sa madaling panahon. Kaya sa ako, nananawagan ako sa taong bayan, bantayan ng Senado. Ilo-launch ng Team Piñas ang Bantay Senado. Bantay Senado. Bantay Senado. We will keep you posted kung ano yung mga aktibidades natin dito sa Bantay Senado. Tsaka baka di sila makalabas yan sa Senado, anong i-dismiss? Oo, tama. May dadagdag lang ako dahil sa napapansin ko sa Facebook, nagkakaroon ng cognitive dissonance yung mga DDS. Ang mga DDS, galit yan kay APC dahil nga hindi natupad yung pangakong 10,000 pesos. Na ayuda. At dahil sa Caldero issue na dati pa nung SEA Games natin, galit yung mga DDS kay Alan Peter Cayetano pero dahil sa loyalty nila sa Duterte family, pinagtatanggol nila ngayon si Alan Peter Cayetano. Yung corruption nakalimutan na. Natutuwa sila na finally napalitan na yung Senate majority kasi may way na para makalusot itong kanilang ang kanilang iniidolo sa impeachment court. So, ano ba tayo? Kinakalimutan natin yung prinsipyo natin at yung galit natin porket may loyalty tayo sa isang pamilya. Huwag ganun. Okay, ngayon naman, mag-extend po kami ng 1 oras pa ba? Babasahin na natin ang inyong komento dahil napakadami niyo pong sumama sa amin ngayong hapon sa ating talakayan at syempre bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it! Salamat! Take it or leave it. Okay. Oh, wala na patumpak-tumpak pa. Sige, sabi ni Vanessa Torres, 1129, Wait lang, I believe. teka lang. Bakit? Go. Ito naman. Akala ko forthwith Wala pa. I believe Lenny's capability in governance, transparency, and strengthening institutions. Gusto ko ng leader who focus on systems, long-term governance, and accountability. Take it or leave it. Take it. VP Lenny, baka naman. Sabi ni Leilani Santa Ana. And the winners are actor, Bato, actress, Ailey, director, Alan, scriptwriter, Robin, supporting, Osaa, movie title, Run, Bato, Run. Hey! Take it! Gusto ko to. Pero sa akin, isip ako, leave it. Kasi sa akin, run, Dino, run. Ako, leave it. Sa bandang Ang pangit ng palabas Ganda-gandaan niyo naman. Leave it na lang din ako kasi
dinamay nyo po yung mga mamamahayag dyan sa Senado. Correct. Walang alam. Inilagay nyo sa alanganin yung mga buhay nila. Kinuwang, oo nga eh. O, game, sabi ni Arnel Magno, D70. Ganda ng program nyo, very informative. Tama yan para mamulat ang mga Pilipino na ginagawang santo ang mga Duterte. Ayan, Happy Sunday. Sana po nagsimba kayo para hindi po iba ang sinasamba nyo. Okay, take it. Take it. Salamat. Ang comment natin, ha? Sino dalawang pananalo? Ako gusto ko si ano eh. Gusto ko si Lailani. Ako din Oh, sige, galing Galing Leilani. Leilani, congratulations. Ilang winner? Oo. Dalawa. Dalawa. Okay. Oo. O si Arnel o si... Siyempre, gusto ko si Vanessa Vanessa Torres. na lang. I believe in Lenny. Yes! Yes! Okay, congratulations sa ating mga... Congratulations! Reklamo ka pa. Oh, wait. Ayan. Oh, may winner Pinag-out last from week. Giancarlo Moreno. Hello, TRT. Mula sa Bigyan na. Bola. With due respect, Mug. Maraming salamat. Gusto rin sabihin sa paboritong panoorin with due respect, sobrang informative, funny ng comments. Regards po Sino kay yung Prof. funny sa amin? Yves, Atty. Dino, Carla, Sabrina, Cheska, Richard, at sa staff ng show. Sana magtagal pa ang with due respect. Ayun, yay! Kung lagi mo kami overtime, hindi na magtatagal. O, diba? Nawala po yung prompter ko. Nako, mahaba at naging malaman na naman ang usapan natin, pero laging pinapaalala ng grupo naming Team Pinas na iba-iba man ang ating mga political persuasions, iisa lang ang Pilipinas at isa lang ang dapat nating mahalin, ang ating bayan.